₱200. Sinong bibigay ng mas mataas para sa malusog na alipin at sa kanyang bagong silang na sanggol? Ang boses ng tagapamagitan ay matigas at walang anumang emosyon, na para bang ang isinisigaw niya ay isang piraso ng kasangkapan at hindi isang ina na kayakap ang kanyang anak. Naramdaman ni Floramy ang paghigpit ng kanyang dibdib. Ang bawat salita ay tila isang matulis na punyal na tumatarak sa kanyang pagkatao. Napapikit siya ng mariin, hinigpitan ang pagkakayakap sa munting nilalang sa kanyang mga bisig, na para bang sa ganoong paraan ay maipagsasanggalang niya ito mula sa kalupitan ng mundo. Si Crisanto, ang kanyang munting anghel, ang amoy ng pawis, takot, at mamahaling tabako ay naghahalo sa hangin. Naririnig niya ang mga bulungan at halakhakan ng mga mayayamang Ginoo, mga matang mapanuri na tinitingnan ang kanyang katawan, na para bang isa siyang hayop na ipinagbibili sa palengke. Wala na siyang mga luha. Naubos na ang mga ito sa mga gabing walang tulog, sa mga araw ng pang-aapi. Ang natitira na lang ay isang malamig at matigas na bato ng kawalan ng pag-asa sa kanyang sikmura. 250. Sigaw ng isang matabang lalaki na may makapal na bigote. Kinilabutan si Floramy sa paraan nito ng pagtingin sa kanya. Ipinangako niya sa kanyang sarili na hindi na siya iiyak. Ngunit nang maramdaman niya ang bahagyang paggalaw ni Crisanto sa kanyang dibdib, isang mainit na butil ng luha ang taksil na pumatak mula sa kanyang mata. Para sa iyo, anak. Magpapakatatag ako para sa iyo. Ang presyo ay patuloy na tumataas. 300. 320. Bawat pagtaas ng halaga ay isa na namang sampal sa kanyang dignidad. Isa na namang patunay na ang kanyang buhay at ang buhay ng kanyang anak ay pag-aari ng kung sino mang may sapat na salapi para bilhin ito. Bigla, isang katahimikan ang bumalot sa buong lugar. Ang mga bulungan ay napalitan ng pagtataka. Maging ang tagapamagitan ay natigilan. Isang lalaki ang dahan-dahang pumasok sa gitna ng mga tao. Ang lahat ay tila nagbibigay daan sa kanya. Nakasuot ito ng mamahaling barong na gawa sa pinya. Ang kanyang tindig ay matikas at puno ng kapangyarihan. Hindi ito sumisigaw, ngunit ang presensya pa lamang nito ay sapat na para makuha ang atensyon ng lahat. Hindi makita ni Floramy nang malinaw ang mukha nito dahil sa sinag ng araw, ngunit nakikita niya ang anino nitong bumabalot sa kanya. Isang anino na hindi niya masabi kung magiging kanlungan o isa na namang madilim na kulungan. ₱500, sabi ng lalaki. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat, malamig at tumatagos sa kaluluwa. Nagulat ang lahat. Ang matabang lalaki na kanina'y masugid na tumatawad ay napanganga at umiling-iling. Walang nangahas na tumaas pa sa alok. 500. May tataas pa ba? Tanong ng tagapamagitan. Halatang nabigla rin. Wala na. ₱500. Ipinagbili na. Tila gumuho ang mundo ni Floramy. Heto na. Ito na ang kanyang bagong amo. Isang lalaking may malamig na boses at hindi maipintang ekspresyon sa mukha. Inihanda niya ang kanyang sarili para sa panibagong yugto ng pagdurusa. Inilabas ng tagapamagitan ang isang piraso ng papel, ang papel de venta, ang katibayan ng pagmamay-ari. Ang dokumentong nagsasabing siya at si Crisanto ay isa ng pag-aari. Iniabot nito ang papel sa misteryosong lalaki. Tinanggap ng lalaki ang papel. Tiningnan niya ito sandali. Inaasahan ni Floramy na itatago na nito ang papel sa bulsa at kakaladkari na siya paalis. Ngunit hindi iyon ang nangyari. Sa harap ng nagtatakang mga mata ng lahat, itinaas ng lalaki ang papel. At sa isang mabilis na kilos, pinunit niya ito sa gitna. Rasg! Ang tunog ng napunit na papel ay umalingaw-ngaw sa nakabibinging katahimikan. Sinundan pa niya ito ng isa pang pagpunit at isa pa hanggang sa ang mga piraso ng papel ay nagkalat sa lupa
na parang mga puting dahon. Napatingin si Floramie sa kanya. Ang kanyang puso ay tumitibok ng sobrang bilis. Pagkalito, pagkabigla, takot. Lahat ay naghahalos sa kanyang isipan. Ano ang ibig sabihin nito? Isang laro. Isang uri ng panlalait. Humarap sa kanya ang lalaki. Sa unang pagkakataon, nakita niya ng malinaw ang mga mata nito. Madilim ang mga ito, puno ng lungkot na hindi niya maintindihan. Walang ngiti sa mga labi nito. "Malaya ka na," sabi ng lalaki. Ang boses niya ay nanatiling malamig at walang emosyon. Pagkatapos ay tumalikod na ito at nagsimulang maglakad palayo na para bang wala lang ang lahat. Isang utusan nito ang lumapit kay Floramie. "Sumunod po kayo sa akin, binibini." Magalang na sabi ng lalaki. Hindi makagalaw si Floramie. Ang mga salitang "malaya ka na" ay paulit-ulit na umuugong sa kanyang isipan, ngunit hindi niya ito maintindihan. Paanong? Bakit? Walang nagbibigay ng kalayaan ng walang kapalit. Natutunan niya yon sa pinakamasakit na paraan. Ang biyahe sa loob ng karwahe ay mas nakakakaba kaysa sa mismong subasta. Ang upuan ay malambot, ang loob ay maluwag, ngunit pakiramdam ni Floramie ay mas nasasakal siya ngayon. Yakap-yakap pa rin niya si Crisanto na mahimbing nang natutulog, walang kamalay-malay sa biglaang pagbabago ng kanilang kapalaran. Ano ang gusto ng lalaking iyon? Si Don Alejandro Velasco. Iyon ang pangalang narinig niyang ibinulong ng mga tao. Bakit niya babayaran ang napakalaking halaga para lang palayain siya? Isang bitag. Sigurado siyang isa itong bitag. Marahil ay dadalhin siya sa isang lugar na mas malala pa. Marahil ang kalayaan na sinasabi nito ay may ibang, mas masahol na kahulugan. Ang pagtitiwala ay isang luho na hindi niya kayang bayaran. Huminto ang karwahe sa harap ng isang malaking tarangkahan na bakal. Bumukas ito at tumambad sa kanya ang isang napakalawak na hasyenda. Malayo pa ay tanaw na niya ang isang malaking bahay na bato, napapaligiran ng mga hardin at naglalakihang puno ng akasya. Ito ay isang paraiso, ngunit para kay Floramie, bawat magandang tanawin ay maaaring nagkukubli ng isang bangungot. Isang matandang babae na may mahigpit na pagkakapusod ng buhok at suot na bestida ang sumalubong sa kanila sa may pintuan. Ang kanyang mukha ay seryoso, ang kanyang mga mata ay tila sinusuri ang bawat hibla ng pagkatao ni Floramie. "Ako si Elena, ang katiwala ng Hacienda Velasco," pakilala ng babae. Tiningnan niya si Floramie mula ulo hanggang paa. Pagkatapos ay ang sanggol sa mga bisig nito. May kung anong hindi mabasa sa kanyang mga mata. "Naghihintay si Don Alejandro," sabi ni Aling Elena. Ang boses niya ay kasing lamig ng hangin ng umaga. "Pero tandaan mo, sa lugar na ito, ang kabaitan ay laging may katumbas na halaga." Mula sa bintana ng kanyang aklatan, pinagmamasdan ni Don Alejandro Velasco ang babaeng nagngangalang Floramie. Nakaupo ito sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga. Sa kandungan nito ay ang sanggol na mahimbing na natutulog. Hindi niya maalis ang kanyang tingin. Hindi dahil sa gandang taglay ng dalaga, kundi dahil sa larawang nabubuo nito. Isang larawan ng kapayakan at pagmamahal ng isang ina na dapat sana ay sagrado. Ngunit sa mundong ito ay nagiging isang kahinaan. Bumuntong hininga si Alejandro at lumayo sa bintana. Ang bawat sulok ng aklatang ito ay puno ng mga alaala. Ang bawat aklat sa estante ay tila may dalang multo ng nakaraan. Napako ang kanyang tingin sa isang pinta na nakasabit sa pader. Isang dalagang may ngiting tila sinag ng araw at mga matang puno ng pangarap. Isabela, ang kanyang kapatid. Ang mga alaala ay parang lason na dahan-dahang kumakalat sa kanyang mga ugat. Naaalala niya ang gabi kung kailan tumakbo si Isabela sa kanya. Umiiyak, nagmamakaawa. "Tulungan mo ako, kuya. Mahal ko siya. Huwag mong hayaang paghiwalayin kami ni Papa." Ngunit ano ang ginawa niya? Wala.
Isang malaking wala. Nanatili siyang tahimik sa isang sulok, hinayaang lamunin ng takot sa kanilang ama. Ang kinahinatnan ay isang trahedya na habang buhay niyang papasanin. Kinuha niya si Floramy, hindi dahil sa awa. Kinuha niya ito dahil nang makita niya ang desperasyon sa mga mata ng dalaga sa subasta. Ang nakita niya ay ang mga mata ni Isabela noong huling gabi na nakausap niya ito. Isang pagkakataon. Ito na marahil ang pagkakataon niyang itama. Kahit kaunti, ang bigat ng kanyang kasalanan. Isang katok sa pinto ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Don Alejandro? Boses iyon ni Elena. Pumasok ka. Sagot niya, ang kanyang boses ay bumalik sa dati nitong lamig at awtoridad. Pumasok ang matandang katiwala. Ang kanyang mukha ay seryoso, gaya ng dati. Si Elena ay nagsilbi na sa pamilya Velasco mula pa noong bata siya. Kilala nito ang bawat sikreto ng kanilang pamilya, kasama na ang pinakamatitim na kabanata nito. Ang babae at ang kanyang anak ay nasa kanilang silid na. Maayos ang kanilang kalagayan, ulat nito. Pero nais kong itanong, ano ang tunay mong balak, Alejandro? Tanging si Elena lang ang nakakatawag sa kanya sa unang pangalan. Hinarap niya ito. Ang balak ko ay ang nararapat. Bibigyan natin siya ng disenteng matutuluyan at pagkain. Sisiguraduhin mong walang sino mang gagambala sa kanya. Umiling si Elena. Hindi iyan ang ibig kong sabihin. Ang pagdadala sa kanya rito ay parang pag-iimbita ng gulo. Ang mga Montenegro, wala silang kinalaman dito. Mabilis na putol ni Alejandro. Sigurado ka ba? Giit ni Elena. Ang buong bayan ay pag-uusapan ka. Isang mayamang hasyendero na bumili ng isang alipin sa halagang hindi ka panipaniwala. Para lang palayain ito, mag-iisip ng kung ano-ano ang mga tao. Hayaan mo sila. Matigas na sagot ni Alejandro. Gawin mo ang iniuutos ko, Elena. Alagaan mo siya. Ngunit huwag mong hahayaang mapalapit sa akin. Panatilihin mo siyang malayo. Nakipagtitigan si Elena sa kanya, tila sinusukat ang kanyang kaluluwa. Sa huli, tumango ito. Masusunod, Don Alejandro. Pagkaalis ni Elena, muling sumilip si Alejandro sa bintana. Nakita niyang inaayos ni Floramy ang lampin ng kanyang anak. Pagkatapos ay nagsimula itong umawit ng isang oyayi. Isang himig na malungkot, ngunit puno ng pagmamahal. Ang tanawing iyon ay sabay na naging isang balsamo at isang punyal sa puso ni Alejandro. Isang paalala ng buhay na ipinagkait sa kanyang kapatid at isang determinasyon na hindi niya hahayaang maulit ang kasaysayan. Hindi sa kanyang pamamahala. Kinagabihan, habang pinipirmahan niya ang mga papeles ng hasyenda, narinig niya ang bahagyang komosyon mula sa kusina. Boses yun ni Caridad, isa sa mga matagal ng utusan. Sino ka para umupo sa lamesang ito? Ang lugar ng mga alipin ay sa sahig. Hindi kumibo si Alejandro. Alam niyang pagsubok ito. Gusto niyang makita kung paano kikilos ang mga tao sa pamamahay niya. Ilang saglit pa, narinig niya ang mahinahong boses ni Elena. Ang babaeng yan ay panauhin ni Don Alejandro. At sa pamamahay na ito, ang lahat ay kumakain sa lamesa. Maliwanag, Caridad? Isang buntong hininga ng ginhawa ang pinakawalan ni Alejandro nang hindi niya namamalayan. Mabuti, alam ni Elena ang kanyang tungkulin, ngunit ang kapayapaan ng gabi ay hindi nagtagal. Isang katulong ang nagmamadaling pumasok sa aklatan. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. Senyorito! Senyorito! Ano iyon, Miguel? Tanong ni Alejandro. Bahagyang naalarma sa tono ng lalaki. May nag-ulat po. Nakita raw po ang karwahe ng mga Montenegro malapit sa hangganan ng ating lupain kaninang hapon. Nabitawan ni Alejandro ang pluma na hawak niya. Isang patak ng itim na tinta ang kumalat sa papel na parang dugo. Ang mga Montenegro, ang pamilyang matagal na nilang kaaway, ang pamilyang may kinalaman sa lahat ng pait sa kanyang nakaraan. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang dugo.
Hindi ito maaaring maging isang pagkakataon lamang. Alam nila. Sa kung anong paraan alam nilang narito si Floramy at hindi sila titigil hanggat hindi nila nakukuha ang kanilang gusto. Lumipas ang ilang araw. Bawat umaga, gumigising si Floramy na inaasahan niyang isa lamang panaginip ang lahat. Ngunit sa bawat pagmulat ng kanyang mga mata, ang nakikita niya ay ang malinis na silid, ang malambot na higaan, at ang mahimbing na pagtulog ni Crisanto sa kanyang tabi. Hindi ito panaginip, ngunit hindi pa rin niya ito matanggap bilang katotohanan. Ang Hacienda Velasco ay isang lugar na puno ng kabalintunaan. Ang mga hardin ay payapa, ngunit ang mga tao ay may dalang lungkot sa kanilang mga mata. Ang hangin ay malinis, ngunit pakiramdam niya ay may mga lihim na nakakubli sa bawat sulok. Nagsimula siyang makisalamuha sa iba pang mga babae na naninirahan doon. Nalaman niyang bawat isa ay may dalang sariling kwento ng pighati. May isang byuda na itinaboy ng pamilya ng kanyang asawa. May isang dalagang itinago roon para takasan ang isang mapang-abusong kasintahan. Lahat sila, tulad niya, ay binigyan ng kanlungan ni Don Alejandro. Noong una, ganyan din ako, sabi sa kanya ni Lita, isang babaeng may maamong mukha, habang naglalaba sila sa batis. Lagi akong nag-aalinlangan, naghihintay sa kung ano ang kapalit ng lahat ng ito. At, mayroon ba? Mahinang tanong ni Floramy. Umiling si Lita. Wala. Ang tanging hiling niya ay mamuhay tayo ng marangal at tulungan ang isa't isa. Kahit na narinig niya ito, isang bahagi ng puso ni Floramy ay nanatiling sarado. Ang sugat na dulot ng pagkakanulo ay napakalalim para basta na lang maghilom. Isang gabi, isang malakas na bagyo ang dumating. Ang hangin ay humahampas sa mga bintana at ang ulan ay walang tigil sa pagbuhos. Sa gitna ng kadiliman, naramdaman ni Floramy na kakaiba ang init ng kanyang anak. Nang salatin niya ang noo ni Crisanto, napasigaw siya sa takot. Nagliliyab ito sa lagnat. Binalot niya ng kumot ang bata, ngunit patuloy ito sa pag-iyak. Isang iyak na mahina at puno ng sakit. Bumalik ang lahat ng kanyang takot. Ang pakiramdam ng pagiging mag-isa at walang magawa. Diyos ko, tulungan niyo po ako. Hagulgol niya. Niyuyugyog ng marahan ang kanyang anak. Huwag niyo po siyang kunin sa akin. Hindi niya alam kung anong gagawin. Tumakbo siya palabas ng silid. Hindi alintana ang lakas ng ulan at hangin. Tulong! Tulungan niyo ako. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto ng malaking bahay. Si Aling Elena, may dalang lampara. At sa likod nito, si Don Alejandro. Ang mukha nito ay seryoso, walang emosyon, ngunit may kakaibang tensyon sa kanyang mga mata. Anong nangyayari? Tanong nito. Ang boses ay matigas. Ang anak ko, nilalagnat siya ng sobra. Sabi ni Floramy, ang boses ay nanginginig sa pag-iyak. Walang pag-aalinlangang lumapit si Alejandro. Idinampi niya ang likod ng kanyang palad sa noo ni Crisanto. Naramdaman ni Floramy ang bahagyang pag-urong ng lalaki. Hindi ito nagsalita. Mabilis itong tumalikod, kinuha ang isang makapal na kapote at walang sabi-sabing lumabas sa gitna ng rumaragasang bagyo. Don Alejandro, saan ka pupunta? Sigaw ni Aling Elena. Kukunin ko ang mediko sa bayan. Sigaw pabalik ng lalaki bago tuluyang lamunin ng dilim at ulan. Naiwan si Floramy na tulala. Ang bayan ay ilang oras ang layo, lalo na sa ganitong panahon. Isusuong niya ang panganib para sa kanyang anak? Para sa anak ng isang estranghero? Ang mga sumunod na oras ay tila walang katapusan. Si Aling Elena at ang ibang mga babae ay tinulungan siyang punasan ng maligamgam na tubig si Crisanto. Ngunit hindi bumababa ang lagnat nito. Ang tanging naririnig ni Floramy ay ang tibok ng kanyang puso
at ang walang humpay na buhos ng ulan. Nang halos mawalan na siya ng pag-asa, narinig nila ang tunog ng mga kabayo. Bumukas ang pinto at pumasok si Don Alejandro. Basang-basa, may putik sa kanyang mga bota, kasama ang isang matandang lalaki na may dalang itim na maleta. Agad na sinuri ng mediko si Crisanto. Nagtimpla ito ng gamot at maingat na ipinainom sa bata. Lumipas pa ang isang oras bago unti-unting humupa ang lagnat at nakatulog ng mahimbing ang sanggol. "Napakaswerte ng bata sa'yo, Binibini," sabi ng mediko kay Floramy habang nagliligpit ito ng gamit. Kung hindi dahil sa pagpupumilit ni Don Alejandro, maaaring huli na ang lahat. Binayaran niya ako ng napakalaking halaga para lang suungin ang bagyo ngayong gabi. Nakatayo lang si Floramy sa tabi, hindi makapagsalita. Ang puso niya ay puno ng isang emosyon na matagal na niyang hindi naramdaman. Pasasalamat. Nang makaalis na ang mediko at bumalik na ang lahat sa kani-kanilang silid, nakita niya si Don Alejandro na nakatayo sa may beranda. Nakatanaw sa papatilang ulan. Dahan-dahan siyang lumapit. Kailangan niyang magpasalamat. Kailangan niyang sabihin sa lalaking ito na iniligtas nito hindi lang ang kanyang anak, kundi pati na rin ang kanyang kaluluwa. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, narinig niya itong bumulong sa hangin. Isang bulong na puno ng pighati at pagsisisi, isang bulong na hindi para sa kanya. "Isabela, sana'y napatawad mo na ako." Hindi mapakali si Don Alejandro. Ang balitang namataan ang karwahe ng mga Montenegro malapit sa kanyang lupain ay parang isang anunsyo ng paparating na panganib. Alam niyang hindi ito nagkataon lamang. Ang pamilyang yon ay parang isang ahas na naghihintay lang ng tamang pagkakataon para tumuklaw, at hindi nga siya nagkamali. Kinabukasan, habang nasa kalagitnaan siya ng pag-iinspeksyon ng mga aning tabako, ibinalita ni Miguel na may paparating na mga bisita. Isang pamilyar at kinamumuhi ang karwahe ang pumasok sa tarangkahan ng Hacienda Velasco, Don Ricardo Montenegro at ang kanyang anak na si Marco. Pinanatili ni Alejandro ang kanyang kalmadong ekspresyon, ngunit sa loob-loob niya, ang kanyang mga kamay ay ikinuyom sa magkabilang tagiliran. "Patuluyin mo sila sa sala, susunod ako." Pagpasok niya sa malaking bahay, nadatnan niya ang mag-ama na komportableng nakaupo na, para bang sila ang may-ari ng lugar. Si Don Ricardo ay may mapanuyang nangiti sa kanyang mga labi, habang si Marco naman ay panay ang sulyap sa paligid ng may halong paghanga at inggit. "Alejandro, iho, napakaganda pa rin ng iyong hacienda," bati ni Don Ricardo. Ang kanyang boses ay malambing ngunit puno ng pagkukunwari. "Anong kailangan ninyo, Don Ricardo?" Diretsong tanong ni Alejandro. Hindi pinansin ang pagbati. "Ganyan ka na ba kagalit sa matandang kaibigan ng iyong ama? Naparito lang kami para kumustahin ka," sabi ng matanda. "At para mag-alok muli. Ang lupa mo sa kanluran, katabi ng ilog. Bilhin ko na. Doblehin ko ang alok ko noon." Ang sagot ko noon ay siya pa ring sagot ko ngayon. Hindi ipinagbibili ang lupa ng mga Velasco, matigas na sabi ni Alejandro. Habang nagaganap ang kanilang tensyonadong pag-uusap, tumayo si Marco. "Magpapahangin lang ako sa labas, Papa. Tila masikip ang hangin dito sa loob." Isang malinaw na parinig iyon. Hindi siya pinigilan ni Alejandro. Hinayaan niya itong lumabas, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling mapagbantay. Sa labas, sa may hardin, payapang idinuya ni Floramy si Crisanto. Sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, nakaramdam siya ng bahagyang kapayapaan. Ang simoy ng hangin at ang halimuyak ng mga bulaklak ay nagbibigay sa kanya ng pag-asa. Bigla, isang anino ang tumabon sa kanya. "Floramy?" Napatigil sa pagtibok ang puso ni Floramy. Ang boses na yon, ang boses mula sa kanyang mga bangungot. Dahan-dahan siyang lumingon at ang kanyang mga mata ay sinalubong ng mga mata ni Marco Montenegro. Ang pagkagulat sa mukha ni Marco ay mabilis na napalitan ng pagkasuklam at, higit sa lahat, takot.
Anong ginagawa mo rito? Pabulong ngunit mariing tanong ni Marco. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin sa sanggol sa mga bisig ni Floramy. Sino ang kaninong anak iyan? Hindi makapagsalita si Floramy. Ang lahat ng lakas sa kanyang katawan ay tila biglang naubos. Sumagot ka. Bago pa man makalapit si Marco, isang matigas na katawan ang humarang sa pagitan nila. Si Don Alejandro. Hindi niya alam kung saan ito nanggaling, ngunit bigla na lang itong sumulpot sa kanyang tabi. Hindi ito nakatingin sa kanya. Ang mga mata nito, malamig at matalim na parang yelo, ay nakatuon lamang kay Marco. Walang nagsalita. Ngunit sa titigan ng dalawang lalaki, ramdam ni Floramy ang isang digmaang namumuo. Ang kayabangan sa mukha ni Marco ay unti-unting napalitan ng takot sa ilalim ng tingin ni Alejandro. Marco, halika na! Narinig nilang sigaw ni Don Ricardo mula sa loob. Tila natauhan si Marco. Nag-iwas ito ng tingin, nagmamadaling tumalikod at halos patakbong bumalik sa malaking bahay. Nang makaalis na ang mag-ama, naiwan silang dalawa ni Alejandro sa hardin. Ang katahimikan ay mas mabigat pa kaysa sa mga sigaw. Humarap si Alejandro sa kanya. Ang galit sa mga mata nito kanina ay napalitan ng isang malalim na tanong. Sino siya sa buhay mo, Floramy? Ang tanong na yon ay parang isang kidlat na gumising sa natutulog na takot ni Floramy. Hindi. Hindi niya sasabihin. Kapag nalaman ni Don Alejandro ang totoo, baka itaboy rin siya nito. Baka kunin sa kanya si Crisanto. Umiling-iling si Floramy. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Mabilis siyang tumalikod at tumakbo pabalik sa kanyang silid. Mahigpit na niyayakap ang kanyang anak na para bang may gustong umagaw dito. Kinagabihan, hindi na muling nagpakita si Alejandro. Ngunit alam ni Floramy na nagbago na ang lahat. Ang payapang hacienda ay hindi naligtas. Sa kanyang aklatan, hindi rin mapakali si Alejandro. Ang mga pangyayari kanina ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Ang takot sa mga mata ni Floramy. Ang pagkasuklam sa mukha ni Marco. Mayroon silang ugnayan, isang madilim na ugnayan. Dahil sa hindi maipaliwanag na dahilan, dinala siya ng kanyang mga paa sa pasilyo kung nasaan ang silid ni Floramy. Bahagya lamang nakasara ang pinto. Gusto niya lang siguraduhin na ligtas ito. Sumilip siya sa maliit na siwang. Nakita niya si Floramy na natutulog na. Ngunit kahit sa pagtulog, bakas pa rin ang pag-aalala sa mukha nito. Ang sanggol sa tabi niya ay bahagyang gumalaw at nailabas nito ang isang kamay mula sa kumot. Nahagip ng liwanag mula sa gasera sa pasilyo ang munting pulso ng bata. At doon, nakita ito ni Alejandro. Isang maliit na marka na hugis bituin. Napaatras si Alejandro na para bang nakakita ng multo. Ang kanyang paghinga ay biglang bumigat. Hindi maaari. Ang markang yon. Pamilyar na pamilyar sa kanya. Iyon din ang marka na nasa pulso ni Mateo, ang magsasakang inibig ni Isabela. Ang kapayapaang nagsimulang maramdaman ni Floramy sa Hacienda Velasco ay biglang naglaho na parang bula. Ang imahe ni Marco, ang kanyang galit, ang kanyang takot, ay isang multong bumabagabag sa kanya sa araw at gabi. Naging mas mahigpit ang kanyang pagbabantay kay Crisanto. Bawat yabag na kanyang marinig ay nagpapakaba sa kanyang dibdib. Bawat anino sa dapit hapon ay tila nag-aanyong isang banta. Naramdaman marahil ni Don Alejandro ang kanyang pagkabagabag. Isang hapon, habang nag-iisa siya sa hardin, lumapit ito sa kanya. Hindi ito nagsalita. Sa halip, may iniabot itong isang maliit na pisara at isang piraso ng uling. Napatingin siya rito nang may pagtataka. Ang bawat tao ay may karapatang isulat ang sarili niyang pangalan. Sabi ni Alejandro, ang boses ay kalmado. Ito ang unang hakbang para mabawi mo ang iyong sarili. Sa mga sumunod na araw, sa ilalim ng puno ng mangga,
Naging guro niya si Don Alejandro. Ang lalaking dati kinatatakutan niya dahil sa lamig ng pakikitungo ay naging isang taong matiyaga. Tinuruan siya nitong isulat ang mga letra, A, B, A. Nang una, nanginginig ang kanyang mga kamay. Ngunit ginabayan ito ni Alejandro. Hinawakan nito ang kanyang kamay para iguhit ang mga letra sa pisara. Ang bahagyang pagdampi ng kanilang mga balat ay nagdulot ng isang kuryenteng hindi niya maipaliwanag, isang halo ng kaba at isang damdaming matagal na niyang kinalimutan. Floramie. Isinulat nito. Floramie. Ulit niya sa sarili, habang tinitingnan ang mga letrang bumubuo sa kanyang pangalan. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang hindi lang siya isang alipin, hindi lang isang ina. Siya si Floramie. May sarili siyang pagkakakilanlan. Ngunit ang munting silahis ng pag-asang ito ay madaling tinakpan ng kadiliman. Isang hapon, habang abala ang lahat sa mga gawain, may humablot sa braso ni Floramie mula sa likod ng mga halaman. Si Marco. Anong ginagawa mo rito? Nanginginig na tanong ni Floramie. Agad na niyakap si Crisanto na natutulog sa kanyang mga bisig. Ikaw ang dapat kong tanungin yan. Pabulong ngunit mariing sagot ni Marco. Ang mga mata ay nanlilisik. Ano ang binabalak mo? Sisirain mo ba ang buhay ko? Wala akong ginagawa. Umalis ka na rito, Floramie. Pagbabanta ni Marco. Umalis ka habang may pagkakataon ka pa. Kung hindi, sisiguraduhin kong pagsisisihan mo ito. Ikaw at ang batang yan. Pagkasabi noon, mabilis itong nawala na parang anino. Naiwan si Floramie na nanginginig sa takot. Hindi na siya ligtas dito. Kahit saan siya magpunta, hahabulin siya ng kanyang nakaraan. Sa sobrang pagpapanik, hindi na siya nakapag-isip ng diretsyo. Ang tanging nasa isip niya ay ang tumakbo. Tumakbo palayo. Patakbo niyang tinungo ang direksyon ng batis, ang lugar kung saan niya naramdaman ang unang bahid ng pakikipagkaibigan. Ngunit ngayon, ang tunog ng agos ng tubig ay parang mga bulong ng panganib. Hindi niya napansin ang isang ahas na gumagapang sa damuhan. Isang maling tapak lang at naramdaman niya ang isang matulis na sakit sa kanyang binti, na para bang dalawang nagbabagang karayom ang bumaon dito. Napasigaw siya sa sakit at gulat. Nang tingnan niya ang kanyang binti, nakita niya ang dalawang marka ng kagat at ang mabilis na pamamaga nito. Naramdaman niya ang unti-unting pagkalat ng lason sa kanyang katawan. Isang kakaibang init na sinusundan ng pamamanhid. Nang hina ang kanyang mga tuhod, niyakap niya si Crisanto sa huling lakas na natitira at bumagsak siya sa lupa. Ang kanyang paningin ay unti-unting nanlalabo. Tulong! At bago siya tuluyang lamunin ng dilim, isang pamilyar na anino ang kanyang natanaw. Floramie! Ang boses ni Alejandro ay puno ng pag-aalalang hindi pa niya naririnig kailanman. Naramdaman niya ang pag-angat sa kanya mula sa lupa. Ibinaba nito si Crisanto sa isang ligtas na lugar bago bumalik sa kanya. Nakita ni Alejandro ang kagat sa binti niya. Hindi ito nagatubili. Mabilis nitong pinunit ang laylayan ng sariling damit at itinali nang mahigpit sa itaas na bahagi ng kagat para pigilan ang pagkalat ng lason. Pagkatapos, sa ikinagulat ni Floramie, yumuko ito at itinapat ang bibig sa kanyang sugat. Naramdaman niya ang init ng bibig nito sa kanyang balat, ang mariing pagsipsip nito sa lason at dugo. Ginawa niya iyon nang paulit-ulit, idinudura ang lason sa lupa. Ang mundo ni Floramie ay tila umikot. Sa gitna ng sakit at lason na dumadaloy sa kanyang katawan, ang tanging malinaw sa kanya ay ang mukha ni Alejandro. Puno ng determinasyon, pawis at desperasyon, inililigtas nito ang kanyang buhay. Nang mag-angat ito ng tingin, may bahid ng dugo sa gilid ng labi nito. Nagtama ang kanilang mga mata. Sa sandaling iyon, lahat ng pader na itinayo ni Floramie sa paligid ng kanyang puso ay gumuho. Nagsimulang maglakbay ang kanyang isipan. Ang takot na mawala sa kanya si Crisanto
Ang tanging naiisip niya, hinawakan niya ang braso ni Alejandro. Sa gitna ng kanyang lito at nangihinang kalagayan, bumuka ang kanyang mga labi at ibinulong ang sikretong matagal na niyang itinatago. Huwag mong hayaang kunin nila si Crisanto, anak siya ni Marco. Ang mga salitang binitiwan ni Floramy bago ito mawalan ng malay ay tumama kay Alejandro na parang isang malakas na sampal. Anak siya ni Marco. Habang buhat-buhat niya ang nanghihinang katawan ni Floramy pabalik sa malaking bahay, habang sumisigaw siya ng tulong kay Elena, ang mga salitang yon ay paulit-ulit na umuugong sa kanyang isipan. Pinaghalo-halong emosyon ang kumukulo sa kanyang dibdib. Galit. Galit sa mga Montenegro sa kanilang walang katapusang kasamaan. Pag-aalala para kay Floramy na ngayon ay nakikipaglaban para sa kanyang buhay. At isang kakaibang pakiramdam ng proteksyon para sa batang si Crisanto, ang batang may marka ng bituin sa pulso, ang anak ni Marco Montenegro, at posibleng ang pamangkin ng lalaking inibig ni Isabela. Kinumpirma ng pag-amin ni Floramy ang kanyang pinakamasamang hinala. Ang pagbili niya kay Floramy sa subasta ay hindi lang isang simpleng pagtubos sa kasalanan. Ito pala ay isang hakbang na muling nagdugtong sa madugong kasaysayan ng mga Velasco at Montenegro. Nang magkamalay si Floramy makalipas ang isang araw, naroon si Alejandro sa tabi ng kanyang higaan, magdamag itong hindi umalis. Nang magtama ang kanilang mga mata, nakita ni Floramy ang pag-aalala sa mukha nito, ngunit mayroon ding isang bigat, isang katanungan. Hindi na niya kailangang hintayin pa. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Tanong ni Alejandro. Hindi galit, ngunit puno ng pait. Napaiwas ng tingin si Floramy. Ang kahihiyan at takot ay muling bumalot sa kanya. Natakot po ako. Natakot akong itaboy ninyo kami kapag nalaman ninyo ang totoo. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Inaasahan ni Floramy ang mga masasakit na salita. Ngunit sa halip, isang buntong hininga lang ang kanyang narinig. Hindi ko gagawin iyon, sabi ni Alejandro. Ang boses ay mahina, ngunit matatag. Ang batang iyan ay walang kasalanan. At ikaw ay nasa ilalim ng aking proteksyon. Walang sino man ang mananakit sa inyo habang naririto kayo. Ang mga salitang iyon ay mas mabisa pa kaysa sa anumang gamot. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Floramy na mayroon siyang kakampi. Isang taong handang manindigan para sa kanya. Ngunit ang kapayapaan ay panandalian lamang. Nagsimulang kumilos si Don Ricardo. Dahil hindi niya makuha ang gusto niya sa harap-harapang paraan, sinimulan niya itong gawin sa paraang pinakasanay siya, ang paninira mula sa likod. Isang araw, nang magtungo si Alejandro sa bayan para sa ilang opisyal na transaksyon, naramdaman niya ang mga mapanuring tingin at bulungan ng mga tao. Hindi ba't yan si Don Alejandro? Nabalitaan ko, may kinukup-kup daw siyang babaeng bayaran sa kanyang hasyenda. Sabi nila, sa subasta pa raw niya nakuha at may dala pang anak sa pagkakasala. Nakakahiya. Dinudungisan niya ang pangalan ng mga Velasco. Pinanatili ni Alejandro ang kanyang composure, ngunit bawat salita ay parang karayom na tumutusok sa kanyang pagkatao. Alam niya kung kanino galing ang mga chismis na ito. Don Ricardo was poisoning the well. Hindi nagtagal, isang opisyal na sulat ang dumating sa hacienda, dala ng isang mensahero mula sa munisipyo. Galing ito sa mga abogado ni Don Ricardo Montenegro. Nanginginig sa galit na binasa ito ni Alejandro. Nakasaad sa sulat ang isang formal na kahilingan. Hinihiling ni Don Ricardo na isauli sa kanya ang kanyang apo, si Crisanto, dahil si Floramy, bilang isang babaeng masama ang reputasyon, ay hindi karapat-dapat na mag-alaga rito. Isang malinaw na pagbabanta. Ibigay ang bata ng mapayapa o idadaan niya ito sa korte. Walang hiya, sigaw ni Alejandro. Nilamukos ang papel sa kanyang kamao. Sa sobrang galit, ipinahanda niya ang kanyang kabayo.
Pupuntahan ko ang demonyong yon. Huwag, Alejandro! Pigil sa kanya ni Elena. Kapag ginawa mo yan, lalo ka lang mahuhulog sa kanyang patibong. Gusto niyang magkamali ka. Kung ganoon, ano ang gagawin ko, Elena? Hahayaan ko na lang ba siyang kunin ang bata? Habang nagtatalo sila, isang alila ang nag-abot kay Elena ng isang maliit at lumang kahon na yari sa kahoy. Aling Elena, ito po yung ipinahanap ninyo sa baul ng Senyorita Isabela. Binuksan ni Elena ang kahon. Naglalaman ito ng mga personal na gamit ni Isabela, isang suklay, mga tuyong bulaklak, at ilang mga liham. Matagal ko nang gustong ibigay ito sa'yo, pero ngayon na yata ang tamang panahon, sabi ni Elena. Iniaabot kay Alejandro ang isang liham na bahagyang naiiba ang pagkakatupi. Ito ang huling liham na isinulat niya. Hindi na niya ito naipadala sa iyo dahil alam mo na ang nangyari. Nanginginig ang mga kamay ni Alejandro habang binubuksan ang liham. Boses ni Isabela ang tila naririnig niya habang binabasa ang bawat salita. Mahal kong Kuya Alejandro, kung nababasa mo ito, marahil ay huli na ang lahat para sa akin. Ngunit nais kong malaman mo ang katotohanan. Si Papa ang may kagagawan ng lahat. Ang sinasabi nilang aksidente. Hindi yun totoo. Ipinapatay niya ang lalaking pinakamamahal ko. Gusto kong malaman mo ang pangalan niya, Kuya. Gusto kong maalala mo siya. Ang lalaking minamahal ko ay si Mateo, kapatid ni Floramy. Nabitawan ni Alejandro ang sulat. Ang mundo niya ay gumuho. Floramy. Kapatid ni Floramy, ang lalaking pinatay ng kanilang ama, at ang batang nasa kanyang pangangalaga. Ngayon, ay hindi lang basta anak ng kanyang kaaway. Ito rin ang pamangkin ng lalaking inibig at ipinaglaban ng kanyang sariling kapatid. Ang kanilang mga buhay ay magkakabuhol sa paraang mas masalimuot at mas masakit kaysa sa kanyang inaakala. Ang bigat ng katotohanan ay parang isang malaking bato na dumagan sa dibdib ni Alejandro. Si Mateo, ang lalaking inibig ni Isabela, ay kapatid ni Floramy. Ang lahat ay konektado sa isang masalimuot at madugong paraan. Ang responsibilidad na nararamdaman niya para kay Floramy at Crisanto ay hindi na lamang tungkol sa pagtubos sa sariling kasalanan, kundi tungkol na rin sa pagbibigay ng hustisya. Agad niyang pinuntahan si Floramy. Dala ang sulat ni Isabela, ipinakita niya rito ang katotohanan. Ang kuya mo. Nagsimula si Alejandro. Ang kanyang boses ay garalgal. Ang kuya mo at ang kapatid ko, sila'y nagmahalan. Nanginginig na binasa ni Floramy ang sulat. Ang mga luhang matagal na niyang itinatago para sa kanyang nawawalang kapatid ay bumuhos na parang agos ng ilog. Si Mateo, ang mabait niyang kuya, na isang araw ay hindi na lang bumalik. Ang sabi ng mga awtoridad, nalunod daw ito sa ilog. Isang aksidente. Ngayon, malinaw na sa kanya ang lahat. Hindi yun aksidente. Sa gitna ng kanilang pinagsamang pighati, isang bagong ugnayan ang nabuo sa pagitan nina Alejandro at Floramy. Hindi na sila amo at alipin o tagapagligtas at biktima. Sila ay 2 taong pinag-isa ng sakit ng nakaraan at ng pangangailangan para sa katarungan. Ngunit si Don Ricardo Montenegro ay isang tusong manlalaro. Nang malaman niyang hindi gumagana ang kanyang mga paninira at legal na pagbabanta, nagpasya siyang gamitin ang kanyang huling at pinakamalupit na baraha. Nag-organisa siya ng isang malaking salo-salo sa kanyang hasyenda. Inimbitahan ang lahat ng maimpluwensyang pamilya sa buong probinsya. At sa hindi inaasahang pagkakataon, nagpadala siya ng imbitasyon kay Don Alejandro na may kasamang sulat na nagsasabing, panahon na para magkasundo tayo alang-alang sa bata. Kahit alam ni Alejandro na isa itong patibong, wala siyang pagpipilian. Ang hindi pagpunta ay tanda ng karuwagan. Gabi ng salo-salo. Nagsuot si Alejandro ng kanyang pinakamakisig na barong, ngunit ang kanyang mukha ay kasing tigas ng bato. Bago siya umalis,
Kinausap niya si Floramy. Ano man ang mangyari, huwag kang aalis dito, bilin niya. Magtiwala ka sa akin. Nang dumating si Alejandro sa Hacienda Montenegro, sinalubong siya ng mga mapanuring tingin. Si Don Ricardo, sa kabilang banda, ay sinalubong siya ng may malapad na ngiti. Mabutit dumating ka, Alejandro. Halika, samahan mo ako. Dinala siya nito sa gitna ng bulwagan, kung saan naroon ang lahat ng bisita. Itinaas ni Don Ricardo ang kanyang kopita. Mga kaibigan, sigaw nito, nakuha ang atensyon ng lahat. Nais kong ipakilala sa inyo ang aking panauhing pandangal, si Don Alejandro Velasco. Isang taong may napakabuting puso. Kaya niyang kupkupin ang kahit na sino, kahit pa ang isang babaeng may maruming nakaraan. Ang bulwagan ay napuno ng bulungan. Ngunit hindi ako naririto para humusga. Pagpapatuloy ni Ricardo na may pekeng awa sa kanyang boses. Naririto ako para iligtas ang aking sariling kadugo. Ang babaeng kinukupkop ni Don Alejandro ay niloko lamang siya. Ginamit niya ang kanyang katawan para makakuha ng pera at matustusan ang kanyang mga bisyo. At mayroon akong pruweba. Sa isang senyas ni Ricardo, lumabas ang dalawa niyang tauhan. Kaladkad ang isang lalaking halatang binugbog. Ito si Antonio, isang sugarol. Umamin ka, Antonio. Hindi ba't binayaran ka ni Floramy ng pera para akuin ang kanyang anak? Pera na ninakaw niya mula sa iba't ibang lalaki? O, opo, Don Ricardo, sabi ng lalaki, nanginginig sa takot. Kasunod nito, inilabas ni Ricardo ang isang pekeng kasulatan ng utang na may pekeng pirma ni Floramy. At ito mga kaibigan, isang katibayan na may malaki siyang pagkakautang sa akin. Kinuha niya ang aking pera at bilang kapalit, ipinangako niya ang kanyang sariling anak. Gumuho ang mundo ni Alejandro. Ito ay isang perpektong bitag. Lahat ay planado. Sa Hacienda Velasco, hindi mapakali si Floramy. May masama siyang kutob. Ang kanyang takot ay mas lalong lumaki nang may dumating na mga Guardia Civil. Kasama ang isang opisyal ng korte, may dala silang isang utos. Sa ngalan ng batas, kailangan naming suriin ang kalagayan ng batang si Crisanto Montenegro. Mayroon kaming ulat na siya ay nasa kapahamakan. Pinilit nilang buksan ng pinto. Pumasok sila sa kabahayan, nagdulot ng takot sa iba pang mga babae. Si Aling Elena ay sumubok na humarang, ngunit itinulak lamang siya. Hinarap ni Floramy ang mga gwardya, yakap-yakap si Crisanto. Walang masamang nangyayari dito. Maayos ang aming kalagayan. Iyan ang aalamin natin, sabi ng opisyal. Sa gitna ng kaguluhan, dumating ang karwahe ni Don Ricardo, kasama ang isang nanlulumong si Alejandro. Si Ricardo ay may ngiti ng isang demonyo. Tingnan ninyo! Sigaw niya sa mga opisyal. Isang gulo! Hindi ligtas ang aking apo sa lugar na ito. Tumingin si Floramy sa paligid. Nakita niya ang takot sa mukha ng mga gwardya. Ang paghuhusga sa mga mata ng opisyal, maging ang ibang mga babae sa hasyenda ay nagsimulang magbulungan, nag-aalinlangan. Baka nga totoo ang sinasabi ni Don Ricardo. Baka nga si Floramy ang may kasalanan ng lahat. Naramdaman niyang bumalik siya sa subasta. Hubad ang kanyang kaluluwa, hinuhusgahan ng lahat. Lahat ng kanyang ipinaglaban, lahat ng kanyang pinanghawakan, ay gumuho sa isang gabi. Tumingin siya kay Alejandro, naghahanap ng kasagutan, ng lakas. Ngunit ang nakita niya sa mga mata nito ay isang bagay na mas masakit pa kaysa sa galit, ang anino ng pagkatalo. Ayon sa batas, deklara ni Don Ricardo, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong kabahayan. Ang bata ay pag-aari ng pamilyang Montenegro. Nag-utos siya sa mga gwardya. Kunin ninyo ang bata. Dahan-dahang lumapit ang mga gwardya kay Floramy. Humakbang si Alejandro paharap-babara para harangin sila. Ngunit alam niyang wala siyang laban. Ang batas, ang opinyon ng publiko, ang kapangyarihan, lahat ay nasa panig ni Don Ricardo.
Tila wala ng pag-asa. Ang hangin sa sala ay mabigat at puno ng tensyon. Ang bawat segundo ay tila isang oras. Ang mga gwardya ay palapit ng palapit kay Floramy. Ang kanilang mga kamay ay nakaunat. Handang kunin ang pinakamahalagang yaman niya. Si Alejandro ay nakatayo sa pagitan nila. Isang pader na gawa sa determinasyon. Ngunit alam niyang hindi sapat ang kanyang katawan para pigilan ang batas, gaano man ito kabaluktot. Huwag kayong lalapit. Mariing babala ni Alejandro. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may nakatagong bagsik. Wala ka nang magagawa, Alejandro. Mayabang na sabi ni Don Ricardo. Ang batas ay batas. Kung batas ang pag-uusapan, sagot ni Alejandro. At sa pagkakataong ito, tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Ricardo. Pag-usapan natin ang isang krimen na mas matindi pa sa paninirang puri. Isang senyas ang ginawa ni Alejandro. Mula sa isang madilim na sulok ng silid, isang anino ang lumabas. Si Aling Elena, ngunit hindi lang siya mag-isa. Mayroon siyang hawak na isang lumang kahon. Ano nung kalokohan ito? Tanong ni Ricardo. Bahagyang nawala ang kanyang kumpiyansa. Hindi siya pinansin ni Alejandro. Dahan-dahan itong kinuha ang isang piraso ng papel mula sa kahon. Ang huling liham ni Isabela. Ang pangalang Isabela Velasco. Pamilyar ba sa inyo, Don Ricardo? Tanong ni Alejandro. Ang kanyang boses ay nagsimulang umalingaw-ngaw sa buong silid. Ang aking yumaong kapatid, isang babaeng namatay dahil sa sobrang kalungkutan. At alam niyo ba kung ano ang dahilan ng kanyang kalungkutan? Natahimik ang lahat. Maging ang mga gwardya ay natigilan. Namatay siya dahil ipinagkait sa kanya ang lalaking kanyang minamahal, pagpapatuloy ni Alejandro. Isang simpleng magsasaka na nagngangalang Mateo. At ang pagkamatay ni Mateo ay hindi isang aksidente, gaya ng pinalabas ng aking ama at ng taong binayaran niya para gawin ang maruming trabaho. Itinaas ni Alejandro ang sulat. Hawak ko ngayon ang sulat ng aking kapatid. Isang testamento sa kasamaang idinulot ng inyong pamilya. Isang patunay na ang pagkamatay ni Mateo ay isang pagpatay. Namutla si Don Ricardo. Kasinungalingan, wala kang pruweba. Mayroon. Isang boses ng isang matanda ang pumutol sa kanya. Lahat ay napalingon kay Aling Elena. Tumayo ito ng tuwid. Ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa katapangan na ngayon lang nakita ng lahat. Ako ang pruweba, matatag na sabi ni Elena. Ako mismo ang nakakita nang mag-abot ng isang supot ng salapi ang yumaong Don Emilio Velasco sa inyo, Don Ricardo. Ang sabi niya, siguraduhin mong hindi na makikita pa ng anak ko ang magsasakang iyon. At kinabukasan, ang katawan ni Mateo ay natagpuang palutang-lutang sa ilog. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig sa buong silid. Ang akusasyon ay mabigat at direktang-direkta. Ang kredibilidad ni Don Ricardo ay biglang gumuho na parang isang kastilyong buhangin. Mga kasinungalingan, sigaw ni Ricardo, ngunit ang kanyang boses ay nanginginig na. Gawa-gawa niyo lang ang lahat ng yan. Tumingin si Alejandro sa direksyon kung saan nakatayo si Marco, na mula pa kanina ay tahimik lang sa isang sulok, namumutla at pinagpapawisan. At ikaw, Marco, sabi ni Alejandro, ang kanyang boses ay tila isang latigo. Handa ka bang manindigan sa kasinungalingan ng iyong ama? Handa ka bang mabuhay habang buhay sa anino ng isang pagpatay at isang pang-aabuso? Ang lahat ng mata ay napunta kay Marco. Ang presyon ay naging masyadong mabigat para sa kanya. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina. Hindi ko na kaya, hagulgol ni Marco. Napaluhod sa sahig. Patawarin niyo ako. Totoo ang lahat. Si Papa, siya ang nag-utos. At ako ang ama ng anak ni Floramy. Pinabayaan ko sila.
Ang pag-amin ay parang isang kulog na yumanig sa buong hasyenda. Ang opisyal ng korte ay napatingin kay Don Ricardo, hindi na may paggalang, kundi may pagkasuklam. Ang mga gwardya ay napaatras. Ang perpektong plano ni Don Ricardo ay gumuho sa isang iglap. Ngunit sa gitna ng lahat ng kaguluhan, habang ang lahat ay nakatuon sa nagwawalang si Ricardo at sa umiiyak na si Marco, isang boses ang pumailan lang, isang boses na mahina, ngunit malinaw, at puno ng isang bigat na nagpatigil sa lahat. Boses yon ni Floramy. May isa pa kayong hindi alam. Lahat ng atensyon, kay Alejandro, kay Elena, sa mga opisyal at maging sa gumuguhong mundo ni Ricardo, ay napunta sa kakanya. Nakatayo siya roon, yakap pa rin si Crisanto, ngunit wala na ang takot sa kanyang mga mata. Sa halip, ang naroon ay isang lakas na ngayon lang isinilang. Ang katahimikan na bumalot sa silid ay mas matindi pa kaysa sa sigawan kanina. Ang lahat ng mga mata ay nakatuon kay Floramy na nakatayo sa gitna ng lahat. Hawak ang natutulog na si Crisanto. Ito na ang sandali. Ang buong buhay niya, siya ang biktima, ang inabuso, ang ipinagbili, ang siniraan. Palagi siyang tumatakbo, palagi siyang nagtatago. Ngunit ngayong gabi, habang pinagmamasdan niya ang pagguho ng mga makapangyarihang lalaki sa kanyang harapan, isang bagay sa loob niya ang nagbago. Wala na ang takot. Ang natitira ay ang bigat ng katotohanan, ang kanyang katotohanan. Ang sabi ninyo, ako ay isang babaeng bayaran. Nagsimula si Floramy. Ang kanyang boses ay nanginginig sa simula. Ngunit unti-unting tumatatag sa bawat salitang binibitawan. Tumingin siya sa bawat opisyal, sa bawat babaeng kasama niya sa hasyenda, at sa huli, kay Don Ricardo. Ang sabi ninyo, ginamit ko ang aking katawan. Tama po kayo. Ginamit ko ang aking katawan. Para mabuhay, ginamit ko ang aking mga kamay para magtrabaho hanggang sa magsugat ang mga ito. Ginamit ko ang aking likod para buhatin ang mga mabibigat na sako. At oo, ang katawang ito ay inabuso. Ngunit hindi ko ito ipinagbenta. Huminga siya ng malalim. Tumingin siya kay Marco na nakaluhod pa rin sa sahig. Naniwala ako sa mga pangako. Pagpapatuloy niya, ang kanyang boses ay puno ng pait ng nakaraan. Naniwala ako sa mga salita ng pag-ibig. Ibinigay ko ang aking tiwala. At ang kapalit ay pag-abandona nang malaman niyang nagdadalang tao ako. Itinapon na parang basahan. Iyan po ang kwento ko. Hindi kwento ng isang makasalanan, kundi kwento ng isang taong niloko. Pagkatapos ay ibinaling niya ang kanyang tingin sa mga babaeng kasama niya sa Hacienda Velasco na ngayon ay nakatingin sa kanya ng may bagong pag-unawa at respeto. Tinitingnan ninyo ako na para bang ako ang pinakamababa sa lahat. Sabi niya sa kanila, ang kanyang boses ay umabot sa bawat sulok ng silid. Pero ang kwento ko ay kwento rin ninyo. Ang sakit na naramdaman ko ay sakit din na dinanas ninyo sa iba't ibang paraan. Wala sa atin ang may karapatang humusga. At higit sa lahat, walang sino man ang may karapatang magtakda ng ating halaga. Bawat salita ay tumagos sa puso ng mga nakikinig. Ang bulungan ng pag-aalinlangan ay napalitan ng katahimikan ng pag-unawa. Sa huli, humarap siya kay Don Ricardo na ngayon ay parang isang basang sisiw, nawalan ng lahat ng kapangyarihan. Gusto ninyong kunin ang apo ninyo? Tanong ni Floramy, isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang apong hindi ninyo kayang mahalin? Ang apong simbolo ng kasalanan ng inyong anak? Hindi, Don Ricardo. Hindi ninyo siya mahal. Gusto ninyo siyang kunin para itago, para burahin ang isang pagkakamaling dudungis sa pangalan ng mga Montenegro. Pero hindi ko hahayaan, deklara niya. At sa pagkakataong ito, ang kanyang boses ay buo at matatag na parang bato. Hindi na ako tatakbo. Hindi na ako matatakot. Ang anak ko ay lalaki ng may dignidad, malayo sa kasinungalingan ng inyong pamilya.
tapos na siyang magsalita. Ang katahimikan na sumunod ay binali ng utos ng opisyal ng korte na ngayon ay malinaw na kung sino ang paniniwalaan. Dakpin si Don Ricardo Montenegro para sa kasong pagpatay at pati na rin si Marco Montenegro para sa paninirang puri at pag-abandona. Habang kinakaladkad ng mga gwardya ang mag-amang Montenegro, ang buong hasyenda ay tila nakahinga ng maluwag. Ang dilim na bumabalot sa lugar ay naglaho. Nang umalis na ang mga opisyal at bumalik na ang lahat sa normal, naiwan sina Floramy at Alejandro sa gitna ng sala. Ang lugar kung saan nangyari ang paghuhusga ay siya na ring lugar ng kanilang pagpapalaya. Tumingin sila sa isa't isa. Walang salitang namutawi, hindi na kailangan. Sa kanilang mga mata, nababasa na ang lahat, ang pasasalamat, ang respeto, at isang bagong damdamin na nagsisimula palang mamukadkad. Dahan-dahang lumapit si Alejandro. Ang dati malamig at malayo niyang mga mata ay puno na ngayon ng init at paghanga. "Floramy," sabi niya. Ang kanyang boses ay mahina at puno ng emosyon. "Manatili ka rito. Kayo ni Crisanto." Huminga siya ng malalim, hinahanap ang mga tamang salita. Hindi bilang isang utusan, paglilinaw niya, o bilang isang taong may utang na loob, kundi bilang pamilya. Sa mga salitang yon, isang totoong nangiti sa unang pagkakataon ang sumilay sa mga labi ni Floramy. Isang nangiting malaya, payapa at puno ng pag-asa. Isang taon ang lumipas. Ang Hacienda Velasco ay nagbago. Hindi na ito isang simpleng kanlungan para sa mga babaeng sawi. Ito ay naging isang buhay na komunidad, isang tahanan. Sa ilalim ng pamamahala ni Aling Elena at sa inspirasyong hatid ni Floramy, natuto ang mga babae hindi lang na gumaling mula sa kanilang mga sugat, kundi na ring tumayo sa sarili nilang mga paa. Nagtayo sila ng isang kooperatiba na gumagawa ng mga burda at mga produktong pagkain na ibinebenta nila sa bayan. Ang dating mga biktima ay mga negosyante na ngayon. Ang sentro ng lahat ng ito ay si Floramy, ang dating alipin na hindi marunong bumasa o sumulat ay isa ng guro. Tuwing hapon, sa ilalim ng puno ng mangga, kung saan siya unang natutong isulat ang kanyang pangalan, tinuturuan niya ang ibang mga babae at ang kanilang mga anak. Ang pisara na dating simbolo ng kanyang unang hakbang sa kalayaan ay simbolo na ngayon ng pag-asa para sa lahat. Si Crisanto ay isa ng masiglang bata na nagsisimula ng humakbang. Siya ang araw at ilaw ng hasyenda, pinalaki ng isang nayon ng mga mapagmahal na ina. At si Alejandro, nagbago rin siya. Ang malamig at malungkot na don ng Hacienda Velasco ay unti-unting nawala. Napalitan ito ng isang lalaking mas madalas nang ngumiti. Ang bigat ng kasalanan sa kanyang nakaraan ay napawi na. Hindi dahil nakalimutan niya, kundi dahil natuto siyang patawarin ang kanyang sarili. Nakita niya ang tunay na pagtubos, hindi sa pagbabayad ng pera, kundi sa pag-aalay ng pagkakataon at pagmamahal. Ang kanyang pagtingin kay Floramy ay lumalim. Hindi na ito paghanga lamang, kundi isang pag-ibig na tahimik, matiyaga, at puno ng respeto. Isang pag-ibig na hindi nang aangkin, kundi nagpapalaya. Isang hapon, habang papalubog ang araw at nagkukulay kahelang kalangitan, natagpuan ni Alejandro si Floramy sa hardin. Pinapanood nito si Crisanto na sinusubukang abutin ng isang paru-paro. Tumayo siya sa tabi ni Floramy. Ang kanilang mga balikat ay halos magkadikit. Sa loob ng isang taon, nasanay na sila sa presensya ng isa't isa. Ang kanilang katahimikan ay puno ng mga salitang hindi na kailangang bigkasin. "Tingnan mo siya," bulong ni Floramy. Isang ngiti ang nakaguhit sa kanyang mga labi. "Napakabilis niyang lumaki." "Mana sa ina," sagot ni Alejandro, nakatingin hindi sa bata, kundi kay Floramy. Napalingon si Floramy sa kanya. Ang init sa mga mata ni Alejandro ay tila isang yakap sa kanyang kaluluwa. "Alejandro," sabi niya,
Sa unang pagkakataon ay tinawag niya ito sa pangalan ng walang Don. Salamat. Salamat sa lahat. Wala kang dapat ipagpasalamat, Floramy. Sagot nito. Ikaw ang nagligtas sa lugar na ito. Ikaw ang nagligtas sa akin. Dahan-dahan, dinala ni Alejandro ang kanyang kamay at hinawakan ang kamay ni Floramy. Ang kanyang palad ay magaspang mula sa pagtatrabaho sa bukid, ngunit ang hawak nito ay puno ng lambing at pangako. Noong 1 taon, sinabi kong manatili ka rito bilang pamilya, sabi ni Alejandro. Ang kanyang boses ay seryoso. Ngayon, gusto kong hilingin na manatili ka rito bilang buhay ko. Hindi na kailangan pa ng mga salitang mahal kita. Ang kahulugan noon ay mas malalim pa. Ito ay isang alok ng isang buong buhay, ng isang hinaharap na magkasama nilang bubuuin. Hinayaan ni Floramy na bumuhos ang mga luha mula sa kanyang mga mata. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito mga luha ng pighati o takot. Ito ay mga luha ng kaligayahan. Tumango siya, hindi makapagsalita. Sa ilalim ng papalubog na araw, sa gitna ng hardin na sumaksi sa kanilang mga pighati at pag-asa, sinelyuhan nila ang kanilang pangako. Hindi sa isang halik na puno ng simboyo ng damdamin, kundi sa isang simpleng pagtango, isang mahigpit na hawak ng kamay, at sa paglapit ni Crisanto na yumakap sa kanilang mga binti. Ang Hacienda Velasco ay nakahanap ng bagong bukang liwayway, isang bukang liwayway na itinayo hindi sa dugo at kasakiman, kundi sa pundasyon ng pagpapatawad, paghilom, at isang pag-ibig na nagpapatunay na ang tunay na kalayaan ay hindi sa pag-aari ng isang papel, kundi sa pag-aari ng sarili mong puso.